Well, nandito na naman ang inyong Bebshi. Ayan na nga mga Bebshi dahil na-miss ko dito sa bukid. Kaya naman ay bumisita muna kami dito. And for today's video mga Bebshi, ay na-miss ko lang talagang magsaging. Tapos itong alamang na may pork. Kuya pang tawag dito sa amin mga Bebsh. At ayan na nga, galing lang kami ng market at bumili na din kami ng saging. Ito talaga ang mamimiss ko dito. Kasi nga naman puro kahoy ang makikita mo. Wala nga masyadong bahay dito mga Bebsh. Kaya malabo talagang makapagmarites ka dito. At ayun na nga mga Bebshi, nakarating na din kami. Syempre naman, tatawid muna tayo dito sa ilog. Hindi kami masyado ngayong nakakapunta dito. Dahil nga naman kami lang naiiwan doon sa bahay. O kasi ang iniwanan ni mama doon para magbantay ng tindahan. Tingnan naman, bumalik na sila ng Bohol ni tatay. Pagkadating naman namin dito sa bahay, ay kaagad na namin itong niluto ang saging. Saging na saba lang pala ito mga Bebsh. Konti lang din naman itong lulutuin namin. Basta lang ba masatisfied ako sa cravings ko ay uwi. Konti nga lang itong lulutuin naming saging pero hindi pa magkasya sa kaldero. So tinakpan na din namin ito mga Bebsh at sinalang na namin ito sa apoy. Syempre naman kailangan nating dagdagan ng panggatong kasi naubos na din. Sino bang nakaka-relate dito mga Bebsh? Comment down below kung ganito ang way of cooking nyo. Mas gusto ko talaga pag sa kahoy niluluto. Ibang iba talaga yung pagkain pag niluluto mo sa stove or pag niluto mo sa kahoy. Mas masarap talaga mga Bebsh pag sa kahoy. Bakit kaya yun no? Based on my experience lang naman mga Bebsh, char. I-prepare ko na din itong uyap or tinatawag sa Tagalog na alamang. So itong mga ricados na isasahog ko, meron akong kamatis, sibuyas, siling labuyot, tapos karne, and then bawang. Sa pag nagluluto kami ng uyap, ito talaga ang isasahog naming mga ricados. Same lang din sa ginamos. Iraramihan talaga namin ng kamatis. Shoutout dyan sa mga Bisaya. May man jud ang ginamos, i-partner sa saging. Ayan na nga mga Bebshi, sinumulan ko na din hiwain itong bawang. Sinunod ko na din itong sibuyas. Itong bawang at sibuyas talaga, i-partner. Buti pa ang bawang at sibuyas, partner, pero ikaw wala kang partner. Charot lang mga Bebs. Sunod naman na itong kamatis. Ewan ko ba, mas masarap talaga pag marami ang kamatis. Lalo pat, lalagyan mo ng sili. Ay, the best talaga itong uyap natin ngayon. Usually talaga mga Bebs, pag meron talaga kaming tirang humpa or adobo, sinasahog namin ito sa uyap. Basta pork lang, Bebs. Then lalagyan ng maraming sili. Ay, uyi. Ay, napakasarap talagang ulamin mga Bebs. Ginagawa nyo din ba yan sa tira ninyong humba mga Bebs? Kung hindi pa, ay pwede mo yung itry. So itong saging na saba mga Bebs, ay pang merienda talaga namin ito. Ito na nga din si Habi, nagbiyak ng coconut shell. Kasi nga naman hindi kami nakabili ng uling, kaya ito na lang bago. And alam nyo ba mga Bebshi, minsan hindi na kami kumakain ng lunch. Ito lang ang saging na saba. So niluluto lang namin to. And then ito na ang kinakain namin for lunch. Saging lang at ginamos. Sapat na. Nasusolve din naman ang lunch paminsan-minsan. Charot. May mga panahon talaga na gusto din nating mag-relax. Kaya ako, pag feeling breakdown ako, ay gusto ko talagang pumunta dito. Iba kasi talaga pag sa bukid, tahimik. Ayan na nga mga Bebshi, naluto na din ng saging na saba. Naalala ko lang din, pag maliligo kami sa dagat, ay ito talaga ang binabaon namin. Pag mga Bisaya talaga mga Bebshi, hindi talaga mawawala itong saging. Lalo na pag maliligo kami ng pool or kahit sa dagat. Kasi nga naman nakakabusog ito. Sunod ko naman gagawin mga Beb. Nagluluto na ako ng uyap. Nuna ko muna itong taba ng baboy. Bali, prinito ko lang ito mga Beb. Pag nag-brown na ang kulay, ay sinunod ko na din itong bawang at sibuyas. So, ginisa ko lang itong bawang at sibuyas. Sunod naman ay nilagyan ko ng kamatis. Pwede nyo pang ramihan ng kamatis mga Beb. So, ginisa ko lang yan mga Beb. And then nilagay ko na din ng sili. And so, halu-haluin mo lang yan. Pagkatapos naman ay nilagay ko na ang karne ng baboy. Gaya nga din ang sabi ko kanina mga Beb, masasarap talaga itong uyap pag tirang humba or adobo yung ilagay mo. Tapos damihan mo pa talaga siya ng sili. Ay perfect talaga. Tapos ko namang nagisa ang karne ay nilagay ko na itong uyap. Ewan ko talaga bakit kulay pink itong uyap namin dito. Hindi ko din talaga alam bakit kulay pink pa. Charot. Pagkatapos naman mga Bebs, ay tinimplahan namin ito ng asukar. White sugar lang itong ginamit namin kasi wala ng brown sugar. Depende na yan sa inyo mga Bebs kung gusto nyo ramihan ng sugar. At naluto na nga din itong uyap namin. Kaya naman ay transfer na namin ito sa lalagyan. Gusto ko na talagang kumain mga Bebs. Tingnan nyo naman yan, nakakatakam na talaga.
Kaya naman that's all for today mga bebs. Please do follow, like, and share. Thank you. It's me, Simply Amore. Saranghe!